Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin yung energies ng inyong love life ngayong March 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And of course, like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. At kung kayo interesado sa private readings, nag-offer din ako. Meron tayong link kung paano makapag-book sa description at sa pinned comment. Paki-check na lang. Okay? So, Leo, what is up sa inyong love life? March 2024 for Leo. Okay. So, meron ditong energies ng water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, at ng earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. I see meron ditong medyo malaking age gap sa relationship ninyo. So, kung kayo ay may medyo malaking age gap nyo, like more than 7 years, ganyan, this reading may be for you. With the Six of Pentacles, maaring meron kayong kailangang ayusin sa finances nyo ngayong March. Kaya maaring meron sa inyo na magsisimula na mag-business, no? Yung partner mo, magsisimulang mag-business or ikaw. Ngayon, meron kayong kailangan pagdesisyonan kung itutuloy nyo ba yan. Kasi diba sa relationship, lalo na kung mag-asawa na to, no? Case-to-case basis, depende sa sitwasyon ninyo. May mga pagkakataon na isa lang yung pwedeng magtrabaho sa inyo. Diba? Lalo na kung may mga anak na kayo, para maasikaso yung anak. But I think this is a decision na kailangan nyo i-consider ngayong March, lalo na kung meron kayong kailangang extra funds, extra income, extra money, no, for your family. Pwede rin kasi itong magjowa, no, tapos girlfriend, boyfriend, ganyan. And then the other person, merong needs yung family niya, yung immediate family, yung parents niya, kapatid niya. Pwedeng may mga iba pang obligasyon na kailangan gawin. So, there is someone here na very much caring sa inyo. Pwedeng yung person that you're dealing with is very sensitive siya sa needs mo. So, kung ano man tong needs mo financially, alam niya, at this person is willing to help you. So, maaring makakaasa ka na itong taong ito susuporta sa pangangailangan mo. Yung iba naman dito, gusto mag-aral. So, maaring your person is going to support you financially sa pag-aaral mo. Kung meron kang gusto pang i-pursue sa school. Let's see what else. Someone is making excuses. Self-care. Okay. I'm sensing kasi rito na sa relationship, parang mas mahal nung isa yung isa. Alam mo yun, parang hindi ganon ka equal yung love nila for each other. See? May deception. Not being true to the relationship. Someone is not being true to the relationship. So, I don't know. Meron akong nakikitang energy rito na the person is in this relationship dahil sa benefits na nakukuha niya, especially financially, lalo na kung itong taong to may malaking tulong sa kanya at sa family niya in terms of finances. And pwede kasing
meron ditong taong masyadong nagmamahal doon sa other person. Kaya, bigay todo naman. Oo, talaga. Doon sa isa. So, merong hindi nagiging totoo sa kanyang feelings. So, maaring the other person na hindi naman niya talaga ganun kamahal. Pero, kailangan niya kasi. 'Di ba? So, kaya siya nagsistick sa relationship. I sense someone here is may pagka selfish. But of course, kung meron namang effort na naibibigay yung other person, kahit na hindi niya masyadong mahal, baka okay lang naman dun sa isa. But definitely, meron ditong hindi ganun katotoo. See? Stab in the back. May separation. Baka mauwi to sa separation. Alam mo, 2 beses yung energy ng sabotahe, sa relationship. So, ito yung tipong gagawa ng excuse para mauwi sa separation yung relationship. Pwedeng, gagawa ng kasalanan. 'Di ba? Sasadyain. Para syempre, mainis yung isa, tapos mag-threaten siya ng separation. Tapos, pag nag-threaten ng separation, okay naman. Kailangan nyo tong pag-usapan kasi if there is someone here na talaga namang totoong nagmamahal dun sa isa, unfair naman sa kanya, 'di ba? Na buong puso siyang sumusuporta at nagmamahal, tas yung pala ginagamit lang siya ng other person. So, just take whatever resonates. Okay, Leo. At this moment, I think we should be friends. OMG. So, meron ditong gusto lang pala kaibigan. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free. Breaking from limiting myself based on their beliefs. So, yun yung pinaka scenario na nakikita ko rito. The other person is nagsistay sa relationship because of the benefits na nakukuha niya. But when it comes to love, hindi niya ganun kamahal yung other person. But the other person is giving it all out. All out siya sa relationship. Support siya dun sa isa. Kasi mahal niya. Focused on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. Yes. So, the other person, kumbaga, ginagamit niya yung other person to support yung kanyang finances para ma-develop niya yung kanyang career. And eventually, maging, siya, yung parang independent, 'di ba? Nakakaloka. So, ayan yung para sa mga in a relationship right now. So, tinan naman natin yung mga single dyan. Sa mga single, ano yung energies for you ngayong March? Meron bang darating? Ang tanong, interesado ba kayo? Leo singles. Ibig sabihin, wala pa kayong relationship. Pwedeng may ka-connect, pero wala talagang serious. So, you have the 3 of Wands, the 10 of Pentacles, and the King of Wands. Actually, sa inyo, singles, you are focused on travel, no? Maaring gusto mo ngayon magpalawak, magpayaman. Oo, yan, no? 10 of Pentacles, 3 of Wands. This is expansion. Oo. Gusto mo ngayon mag-focus sa iyong kaperahan, mag-focus sa mga goals mo. Yung iba sa inyo, meron kayong negosyo, kaya very, very, very busy kayo sa inyong trabaho, sa inyong career. Busy kayo na mag-self-love, self-care. Trapped. Maaring hindi pa kayo nakaka-move on from your past relationship. You are still holding on to that or nasa proseso kayo ng pag-heal. Kaya hindi muna. And gusto mo rin pagdating sa relationship na masunod yung ine-expect mo. So ngayon, kumbaga alam mo na kung ano yung gusto mo.
Ngayon, mas parang piniprepare mo yung sarili mo. Although may flirting, maaring some of you flirting with others or merong taong nagpo-flirt sa inyo, nagpaparamdam, ganyan. Maraming options na available sa inyo. Pero nagiging strategic kayo. Umiiwas kayo sa mga narcissistic, sa mga masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili. So, ingatan nyo muna ang inyong peace of mind ngayon, singles, okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.